Oh, Sige. okay. Okay, maayong adlaw sa tanan pag-usab. Ah, atong daygon ang Ginoo pinaagi sa atong pag-awit. Let's let's start singing, praising God. Tungod kay mao kini ang adlaw nga gigahin sa Ginoo nga kita magakalipay. Okay, so kanta ta din. What if you could taste the movies? We turned that idea into an $11.3 million business with Wix. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength.
Okay, dalaygon ang Ginoo sa mga awit nga atong gikanta ug karon sa atong opening prayer si Pastor Richard. Pastor Richard, Po kita, kanimo amahan dako among kalipay pagpasalamat sa imong kanunay pagpadayon sa paghatag og lugway tipig sa among mga kinabuhi Ginoo. Ikaw ang Dios walay pagkahuy-huy, kakapoy Ginoo sa imong gugmag padayag kanamo. Ikaw nagapamuhat sa matag usa namong mga kinabuhi aron madagayaon ka nga makita sa among tagtag sa Ginoo nga magauswag magalam nga ikaw magahatag og panguna pagpanalangin nga makapadayon kami Ginoo sa pagbuhat sa imong mga kabubuton. Bani kami Ginoo Lord, ining takna sa kabuntagon, ining adlaw Ginoo sa paghatag kanamo Ginoo sa bangkite sa imong mga pulong. In Jesus name, amen and amen. amen. Okay, Amen. thank you Pastor Richard. O karon mapasalamaton ta sa higayon usab nga gihatag sa Ginoo kanato. O karon mapasalamaton sad ta nga aduna tay mamumulong si Pastor Pax o atong ihanda ang atong mga kaugalingon, mga kasing-kasing alang sa pulong sa Ginoo. Okay, Pastor Pax. Dali lang nga kay akong i-share ang atong Okay. ano. Makita na? Yes, Pas. Klaro. Yeah. Okay. So daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan no. So ang gihatag sa ako ang verse ni or rather a topic ni Brother Nuts, a biblical view of the last days, no? Og mag-ingon tag last days murag naa nay end of the world, Brother Nuts. Diri sa amo sa City Church of Christ Talisay, wala na ko Brother Ruel nagawali about end of the world. Kaya kung mawali ka about end of the world, Brother Arman, murag wala may impact sa mga membro. Pero kung mawali ko about end of the month, apuntik yung impact ba sa end of the month? Oy, daghang kay bayro nun sa mga Bombay ba? No? So a biblical view of the last days. Basaaw nato ni ang giingon diri sa verse matod pa sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, no? Nag-ingon, God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, niya gingon, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. So, salamat, no? So, kita sa Church of Christ, na aman tayo giingon nga kinibang, unsay tawag ani, kanang naatay slogan, common kaayo, Brother Ruel, Brother Arman. No, kining where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Nakainomdom ko si Sir Leo Castellano pa kaniadto ang kuan, ang among professor niya si Ike Paul kay bright man kaayo. Siya Sir Leo, wala man na sa Biblia ng where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Ang tubag ni Sir Leo, niya tinuod na wala ni sa Biblia pero niya doon nakabaylaing slogan diha nga murag lami-lamian eh. Ningon ni Ike Paul siya wala. Ingon ni Sir Leo, niya maura na usa atong mantinilan kay wa pa man ka pero kung naa kay makita ato ning ilisdan no nagainomdom lang ko ba no so pero kita common no call Bible things by Bible names and do Bible things in Bible ways in matters of faith, unity, in matters of opinion, liberty, in all things charity. So mo ning atong gamiton nga murag guide sa atong pagtuon karon sa last days. So, involved aning last days na yung mga pangutana nga is the popular teaching concerning Bible prophecy in the last days true? Mga pangutana lang niya. Next nga pangutana, ang pangutana nga mauni no? Ang giingon nato diri nga question nga will there be signs of the end times? Doon na may mga signs of the end times. Sa tinuod lang daghan kaayo gagula di sa ato sa internet kita nakadawat pero based man guna sa faulty interpretation of Bible passages mo na daghan kay nahimong mga murag kining gitawag Brother Nuts nga murag false prophet no kaniadto sa estudyante po ko seminary that was 1987
sa CBS, si Brad Jojo Tara na ay hatag sa mga pamphlet na hinumdum sa Brad Ruel tingani kining gitawag nga The Pope's Secret. Nya ang Santo Papa kani adto si kuan pa Pope John Paul II. Sige pud nako tog pakatag tong information kay siya na kunong Antichrist ay naunsa man brother Nat namatay man si Pope John Paul II wa man ni gawas ang Antichrist. Kung imo man tang bakakon ani. Nya ang sunod adto gi-invade ni Saddam Hussein ang Iraq. Daghan na pog mga speculation nga si Saddam Hussein mao ang Antichrist. Di ba? Kay si Saddam iya man tong gi-invade ang Kuwait. No, ang Kuwait, di ba? Ang Kuwait to gi kuan kay Iraq man to si kuan. Kay bata pa ni kununong arman si kuan, si Saddam Hussein, puti may banhaa sa sulod sa kwarto sa eskwelahan ba nya ginabadlong kanunay sa maestra giingnan nga Saddam, keep quiet. Mo na ba? Nya Saddam, keep quiet. Mo na nga gikuha niya yung quiet. Namatay si Saddam, wa man ang Antichrist ni gawas. Nya pagkahuman ni Saddam Hussein, niabot man tong 7-11 ba to katong si Bin Laden. O si Bin Laden na pud kunong Antichrist kay gibombahan man tong New York diha, World Trade Center. Nya si Bin Laden tagbaw pangita ang Amerikano dugay man to siya nadakpan. Kay si Bin Laden day brother Nuts na siya igso o na siya igagaw nga naay ability to fly. Si Aladdin, no? Kato naman si Saddam, tagbaw pud pangita ang Amerikano niya pero nasakpan gyud siya kay ang Amerikano nakakontak man sa Pilipinas si Saddam Hussein na may brother Arman og igagaw nga magaling manghula diri sa Pilipinas si Saddam Auring. Sakpan yun si kuan si Saddam, no? So next nga question nga related sa gitawag nga last days kining question nga will there be not will there be signs dugay man mo click din. Oh, will there be a secret rapture of the church? O kini pod kining doctrine of rapture nahimo po ning rupture. Usa po ni sa mga doktrina nga patakara, no? Kay ang tawagan ni secret rapture. Nya unsaon pa ang bersikulo gigamit sa 1 Thessalonians 4:16 to 17. Unsa pa ka secret ana nga moabot kuno na ay trumpet of the Lord, heaven there will be shout. Na ba secret nga na shout? Na so daghag inconsistencies. Kay nakagamit pod bersikulo pero sayop pod pero lahion tanig istorya ng mga bahin ng rapture. Another nga related sa last days nga mga question lang nato nga ikuan diri pero di na nato kuan kining will the Antichrist rise up and bring the great tribulation upon the earth? Related na gyapon sa last days brother Nats. O kani adto si kuan ang 666 si Saddam. O pagkahuman si Barack Obama ang akong kaitsura ba si Barack Obama na pud kuno tong 666. Pagkahuman ni Obama ay naunsa pag-abot sa COVID. Ang gitudlo nila si Bill Gates na pod na virus to nga COVID. Ang pinaka-worst ani kung sunod karong 2025 ang itudlo nila nga 666 si Brother Nats o ako. Di na ko musugot ana. Kay sobra-sobra na nga doktrina, no? So another nga question kining related sa last days nga atong tan-awon kining question nga gitawag nila nga will Jesus come, raise the righteous dead, and destroy him in the battle of Armageddon? Mao na. Kining mo ingon na ang China, mugubat na ang Russia, mao man ang ilang kuan nga mga battle of Armageddon, no? Another nga related sa last days, mga doktrina nga madungog nato sa atong palibot, kining doktrina nga kining i-rebuild ang gitawag nga wall sa or rather ang temple, no? Will Israel be restored to Palestine and rebuild the temple in Jerusalem? Related na gyapon sa atuang topic about last days. Another nga question nga related sa last days, ako ra gi-share ninyo, kining will Jesus sit on David's throne for 1,000 years bringing peace to the earth? Karon diya sa among extension nga Bacolod East Side Church of Christ na ay Jewish diya aga-attend Brad Nuts. Kanang kuan siya nang retired na nga army sa IDF na ba nang sa Israel. Diha siya karon gasimba sa amuha hapit na to siya mapabaptize kay kining mga modern Israel wa man gud na sila gatuo nga si Jesus ang Misaya. Kay para nila failure man si Jesus kay ang Israel gubot ra man gyapon. Mao na nga hangtod karon gahulat sila og Misaya nga coming nga mo peaceful na ang Jerusalem. So another nga kuan will the devil
gather Gog and Magog for a final attack against Christ's kingdom. Part man na sa mga doktrina sa gitawag nga kining related gyapon sa last days. And another question, no? Will there be another resurrection this time of only the wicked dead before the final judgment and end of the world? Part magud sa rapture, dunay duha ka second coming, kanang coming for the saints, mo na rapturon, nya dito na sila sa air, mahuwat dito sila siguro 1,000 years, something like that. Nya mobalik si Kristo coming with the saints. Mao na siya ang lapses sa teaching anang theory, di man na doktrina gud ang rapture, theory man ipanawag na ko ana, no? So another question nga ato karon nga italakayon nga gihatag ni Brother Nats, kining question nga what are the last days? Unsa man ni siyang mga last days? Okay, so atong tan-aw na, of course, tandaan nato mga igsoon nga God who has the last word on the last days, because where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we must be silent. So it is God who has the last word on the last day. So tun-an nato ni ato ning studyhan ni ang last days diri sa Biblia. If we find our definitions and speculations at odds, meaning murag contradictory with what God has revealed about the last days in the scriptures, then we are wrong. Very clear na kung ang atong pagtuo mo contradiction sa gisulti mismo sa Bible, Brother Arman, Sister Ruth, sigurado gyud ko nga we are wrong. And the fact is, much of what is said about the last days today is indeed at odds with what God has said about this period of time. Mao na nga tutukan ta ang atong bersikulo sa Biblia kay karong as we approach the magical year of the 21st century, Anno Domini, or in the year of our Lord, AD, the speculation is multiplying. Sige na multiply. Halimbawa ra, sa kaniadto, basta mulupad na gani ang rocket gikan sa Gaza Strip, adaghan dayong mga pastor diya nga mo wali-wali. Nay mga blood moon, kung unsay mga umin-umin nga makita. Karong ang Russia to naglinog, dito na po, gamitan na po na. O nag-tsunami, no? O ana ba? No, kung ano unsa na lang, sige, hulga ang mga tao diri. Pero timan-an nato nga ang Biblia gasulti nga there will be an end of the world and there will be a second coming. Ang problema ana kay very clear man sa Bible, Brother Nats, nga wala may nakahibalo. Mao bitaw ingon ni Kristo, moabot ako sa time nga wa ninyo gipaabot, di ba? Like a thief in the night. Moabot ako sa time nga wa ninyo gipaabot. Mao na, Brother Arman, hangtod karon si Kristo wa moy abot kay dagan man sige paabot. Ang atong buhaton dili na mo paabot kay moabot ra na. Di ba? Sige tagpaabot. Ingon gud si Kristo, moabot ko sa time nga wa nyo gipaabot. Nya dagan sige paabot. Amo na nga si Kristo di gid moabot. Kita nimo si Sir Tio sige tong paabot. Naunan siya. Si Brother Jonathan Obilidon ay sa tinuod lang moabot si Kristo. Very clear sa scripture na pero wa ta kahibalo. Nya magsige tag butang diag mga signs ay based na pud na sa wrong interpretation of Matthew 24. Daghan mo gud na saag kay abi nila kanang record, Brother Roel, sa Matthew 24 dihara na naka-record. Wa sila kaybaw nga naa man ay parallel account. Basahan ninyo ang Mark 13 o Luke 21 og i-compare. Kay ang subject matter diha, ang mga signs diha, signs of the end or destruction of the temple of Jerusalem nga nahitabo na niadtong AD 70. Nga ang temple maguba, ma-destroy, nga di na yung kabangon hangtod karon. In fact, ang murag mosque sa Muslim diya sa Jerusalem, murag mao man na tingali ang location good spot sa templo. So sakto gyud ang ingon ni Kristo. So katutanan na base sa wrong speculation mo na nga nagdaghan na gyud, no? So unsa pa atong makita rin as a favorite question may ask today is, do you believe that we are living in the last days? Nagatuo ba kita nga we are living in the last days? And the favorite answer is yes. Mao ni nga gitalakay gyud ni Brother Nats nga istorya, no? Pero atong timan-an mga igsuon, no? Nga bisan pa kanang ako ang pangutan-on, are we living in the last days? Ang akong tubag, I must tell you that what the Bible means when it uses the term last day is far removed from the typical way in which that phrase is used today. Ang answer ko, yes, pero na-twist gamay. Kay
unsa may gisulti sa scripture about last days, lahi man sa interpretation karon sa modern. No, usually kung moingon ta ganig last days karon, ang last days sa Biblia usually people are referring to a period of time just prior to the second coming of Christ when they talk of the last days. Mao man ni ang common. 'Di ba? Prior nga mo second coming, mao ning last days. Pero kung atong studyuhan ang Biblia mga kaigsuunan, ato diri makita nga ang last days, matod pa nila, it is supposedly a period of time with which will hold many signs and so forth that Jesus coming is imminent o maingon kag imminent murag hapit na gyud siya moabot. Mao man na ang naa sa mind sa kasagaran nga mutudlo ani. So when the Bible uses the term last days, it does not refer to only that short period of time, be it a few days, months, or years, but just prior to Jesus' return. Di man na mao kung atong tunan. So let us get this, no? The Bible never uses the term last days to refer to that period of time just prior to Jesus' return. And yet, mga kaigsuunan, that is exactly how the speculators regarding the return of Jesus use it, or more correctly, misuse it. So ato ning i-correct kining mga gitawag ning speculation about the last days. So the Bible's use of the term last days, unsaon ni paggamit? Now, tanaw nato ang Bible Mabalik kita sa Old Testament. Nakaibawa mo kining word nga last days? In the Old Testament, we have many prophecies concerning last days or latter days at is sometimes translated. So mo ni siyang atong tunan. Kay dili raman ang last days, Brother Arman, naa sa New Testament. Nasa naman na sa Old Testament. Nasulti ang last days. So these prophecies, matod pa diri, show that the last days are associated with the first coming of Christ in the establishment of the kingdom. Ang problema kay ang prophecy sa last days associated man sa pagtukod sa church o sa first coming ni Jesus nga mahimo siyang tawo diri sa kalibutan. So example lang ta kamo tan-aw nato ang gisulti diri sa Genesis chapter 49 ingon And Jacob called his sons and said, "Gather together that I may tell you what shall befall you in the last days." Unya sa verse 10 diya, si Jesus di ay na ang mahimong hari nga niabot atong last days. Pero first coming ni Kristo, dili man second coming. Another diri ang message sa Numbers, sample niya sa Old Testament. Ang naa sa Numbers chapter chapter 24 niingon diha nga so ning giingon 24:14, and now indeed I am going to my people, come I will advise you what these people will do to your people in the latter days. Og naa sa verse 17 na ay scepter, meaning ang king, no, ang prophecy gihapon ni about the Lord Jesus Christ. Unya another example kining naa sa Isaiah, rather unsa ni di ko makita dugay mong mo click ni times naa Jeremiah 23:5, "Behold, the days are coming, says the Lord." Tapos diya sa verse 20, niingon diya nga, "In the latter days you will understand it perfectly." So it tells us about the first coming of Jesus. In fact, ang paborito nato gani nga bersikulo kay numdumo ning Isaiah chapter 2, Brother Arman. In the last days, the mountain of the Lord's temple, prophecy mini about the establishment of the church on the day of Pentecost. Di ba? Kining Isaiah chapter 2, ginawali ni Brad Ruel, o ginatudlo nga in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. So, when the Bible uses the term last days, it refers to the time just prior to Jesus' return. No? When the Bible uses the term last days, rather than referring only to the time just prior to Jesus' return, it refers to the whole period of time from the death, resurrection, and ascension of Christ to the end when He comes again. Mao na siya ang gigamit sa Biblia nga last days. Dili nga kining nag-start lang karon kung naay maggubat-gubat karon, naay mga linog, something like that, mga kalamitin. Mao na niyang last days. No, ang last days, didto nag-umpisa to the whole period of time from the death, resurrection, and ascension of Jesus to the end when it comes again.
So buot pasabot mga kaigsuon, we are living in the last days. Parehas yun ni Napoleon Bonaparte, ni Christopher Columbus, si Hitler, si Constantine. They were living in the last days. So mga kaigsuonan, the whole age of the gospel is the last days or last time or even last hour in the biblical definition of a phrase. Yan po ang mauna ang gitudlo sa Biblia when it comes sa pagsulti nato og last days. Now, atong tanaw, no? So, matod pa diri, mga kaigsuunan, it is called the last days because there is no future age as far as this world is concerned. So, we are in the last one. So, ang last days, nag-umpisa na in the first century until now. So, kung pangutan to, last days pa karon, yes, pero ang last days, dili nag-umpisa karon sa modern times. Nag-umpisa na from the first century until now. So, we live under a new and final covenant, the New Testament of Jesus Christ. That is why we are in the last day. So he will not be establishing another one to replace what we are now under. Kay diha na ma-end. So the end of these days, we'll see the end of the present heavens and will be as they replaced by the new heavens in the new earth. Matod pa sa 2 Peter, ibawaan man nato ni, nevertheless, we are looking for a new heavens and new earth in which righteous dwells. Tapos Revelation 21 verse 1, we saw the new heaven and the new earth. Diha na mausab ang tanan. So ato nang umpisahan, no? Sa ay kuan ni karon sa ato ang kay gamay ra man atong oras gihatag. So in Acts chapter 2, nahinumdum mo sa Acts chapter 2 nagwali si Peter. Kay naabot ang Holy Spirit, unsa may iyang gisulti? So kaya ba nimo Brother Nats basahon ng Acts 2:16 to 17? So kano sa man nag-start ang last days? O tanawan ninyo sa Acts 2:16 to 17, Brother Nats. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Salamat Brother Nat. Nainomdom nyo nga nag-abot ang Holy Spirit nga abi nila nangahubog to sila. Nag-explain si Peter. Siya no, this is what was spoken by the prophet Joel in the last days. So kato di ay fulfillment sa last days. So ang last days di ay dili nag-umpisa karong 20th century. Dito pa lang sa Day of Pentecost. So from the Day of Pentecost until now, we are on the last days. Kaya ang last days mo Arman karon kung naimubuto nga bulkan, yo last days na. Hagbay rang last days oy. Di ba? Dugay ra. Hangtod garon na kita sa last days. That's the point that I am trying to point out, no, mga igsoon. Og unsa pay atong makita diri sa Acts chapter 2, 16 to 17. So, starting with the day of Pentecost, as the apostles preached the first gospel sermon, it was announced that the last days had arrived. Dito di ay nag-umpisa ang last days. They began in the first century, in the 21st, not in the 21st century, according to God's record. So si Peter, si James, and John lived in the last days. And any doctrine that says otherwise is false. Mo nang atong gi-correct. Nga kanang ang mindset nga ang last days karon ra, aperting layo mahimo na karon bakakon si Peter nga niingon si Joel nga in the last days I will pour. Last days na di ito ang Day of Pentecost, dili kay 21st century. So mao na sa ang akong ginapunto diha nga kamatuoran. So adtuan nato kining book of Isaiah chapter 2 which was quoted above. I mean tungod sa Mount of Zion. So ang Isaiah chapter 2 above was written concerning events which would take place in the last days. So this prophecy also found itself fulfilled in the first century kay katong Isaiah chapter 2, 1 and 2, fulfillment pa tong last days nga matukod ang iglesia on the day of Pentecost. So that means nga si Peter o all the prophets of the Old Testament were prophesying, we're talking about the last days. Dili man na ang 21st century, no? Peter said that all the prophets of the Old Testament were speaking about the days of the first century onward. And likewise, all the prophets who have spoken from Samuel and his successors onward also announced these days according sa Acts 3:24.
So, mga igsoon, when the prophets spoke of events which will occur in the last days, they were talking about the days in which the apostle lived. So, the last days of the prophecies are these days in which Peter lived according to the Bible. Mauna siya ang atong tandaan. So, kung tanaw na to ang context sa Isaiah chapter 2, we find several events that were take place in the last days. Sa diha sa Isaiah chapter 2, unsa may context ana. So, unsa may event maabot sa last days? Una, nga event maabot sa last days, the mountain of God's house would be established and the nations will stream into it. Mauna ang giingon diri sa Isaiah chapter 2 verse 2 nga in the last days the mountain of the Lord or the temple will be established as the highest mountain. So this prophecy fulfillment from the day of Jesus before Jesus ascension or rather after Jesus ascension on the day of Pentecost. So the apostles had commanded to take the gospel to all nations as they did to both Jew and Gentile. So we find people from all nations being taught the gospel and being added to God's house, katong 3,000 from mga siguro mga 14 nations. Another nga makuha nato diya sa Isaiah is the law will go forth from Zion and from Jerusalem. Isaiah 2 and 3. Ginakuan ko lang ha, ang prophecy. So the law will go out from Zion o kini fulfillment sa gitawag nga establishment of the church in Jerusalem in 33 AD, no? Mauni siya ang ato makita ang fulfillment ani naa sa Acts chapter 2 Acts chapter 2 when the 3,000 were baptized. In the last emphasize ko diri sa last days mao ning giingon sa Isaiah chapter 2. So kanus ama nag take effect kining Isaiah 2 nga last days, no? Kining pag-establish sa rather sa church. When would this take place? The answer is in the last days. Again, Peter confirmed that they were in the last days as he and the rest of the apostles preached their message on the day of Pentecost in the first century. So unsa may mga events of the last days? Matod pa sa Joel chapter 2:32, we have already noted nga ang events that will take place, some of the events that would take place on the last days, mao ni ang giingon nga ang mga prophecy, the fulfillment sa Old Testament, especially sa first coming ni Jesus o establishment of the church and the New Testament. So we shall now notice some of the testimony as I end this message. Okay, para nga matiwas na, at least very clear para ninyo, alang nato tanan, we shall now come notice of the testimony of the New Testament in the last days began in the first century and continue until the end of the world. So matod pa sa second Hebrews 1 kaniya gibasa nako. Nakita ninyo ang sa Hebrews chapter 1 verses 1 and 2, God speaks to us through His Son today. Matod pa sa Hebrews 1 and 2, in the past God spoke to our forefathers through the prophets, our sisters, many times in various but sa verse 2, but in these last days He has spoken to us by His Son. So God's Son has come to our world and revealed God unto us firsthand. So ang mga prophets had predicted the coming of the last days. Mao na gani nga niingon ang Dios nga Amahan, this is my beloved Son, hear Him. And second to the last, about last days, Christ has been manifested. In 1 Peter chapter 1 verse 20, niingon diha, He was chosen before the creation of the world, but He was revealed in these last times for your sake. So the human race beheld the coming of Christ. When He came, He brought with Him the last times. The people of the first century entered the last times and we continue in them until this day. So they will end when Jesus comes, but we know not when it will be. So diha rata siguro mga igsuon, at least very clear, nga when we talk about last days, wag tago nato sa atong mind nga kining modern ra. Ang last days, from the day of Pentecost until now, we are on the last days. Okay? So diha ra ta kutob kay mubo ra man ang gihatag diri mauwa man ta kun mo saylo ta og 30 minutes ba kay tiguwang na ta magsabaan pa ta.
So salamat kayo. So pangitaan nyo na lang uban nga bersikulo about last days o inyong i-meditate kay makita ninyo nga lahi sa speculation karon kaysa actual nga gisulti sa Biblia. So dagang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Okay, Amen. so Thank daghang you. salamat Pastor Pax Thank you. sa imong maanindot Nami, verification nami. at clarification. Daghang salamat. O karon atong nasayran ang last days. Okay. So karon mungadto ta sa atong pagpadayon. Dunay pasalamat ta ni Son Pak ni Son Nats. Ingon din ingon siya din what mission ministry is God calling to you? So gihatagan lang ta din og duha ka minutos o mag-share ta sa atong mga butang kung unsang mission, unsang ministry kita gibutang sa Ginoo. Okay, kinsay mo up? Brother Max, ikaw ay muuna hatag og example. Mayong buntag. Ang kanang nga pangutana relevant na siya sa message gihapon ni Pastor Pax. Mhm. Tama no, ang last days gi-misinterpret nga karong panahona, karong tuiga, karong henerasyon. Pero ang last days nagsugod Kanyas sa pa. tukad pa sa pag-establish sa church sa Pentecost. Sa gihapon ang mission nga personally nga ako na feel gihatag ni Lord is ipadayon ang legacy nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi, ang pagtuo nga kundiin ako ah, ni, ni mata no kining gipakataw sa atong ministry or sa church. Ipadayon o palambuon. Mao na nga ganahan ko kaayo ni ining CIC kay makakonekta sa mga fathers of our faith, sa mga kuya sa pagtuo ug sa mga bag-ong henerasyon. So si Pastor Pax usa sa cream of the crop sa atong ministry and usa ka kalipay na ako nga maminaw niya. Amen. O very strategic ang CIC because it's one of a kind. Wala man tay laing ingon ani nga ginabuhat nga naay sa States, naay sa ubang country, sa tibok Pilipinas. Gamay lang ta pero key people nga maka-influence sa lain-laing mga churches nato. So uh, ako gani na gapaminaw ko kay Pastor Pax, nindot kay nga gina-record ang mga message. Amen. Kay I hope makahimo tag library of videos nga resources of biblical teaching. Amen. So, excited ko, Ana. Praise God. That's good. Good. Thank you very much. Okay. So kinsa pay mo sunod? Call. Okay, sige ning. Okay. Ako call. Okay. Ako ang ministry nga gihatag sa Ginoo sa ako for now. Murag ang first yun sa family kay naami na ako'y mga pag-umangkon nga ni Aderi, sila Yuyong ni Amanderi, sila Boyet, sila Nini og akong isa pa kaigsoon nga si Roda. So ang among mga youth deri murag kuan ni sila kabuok 5. Amen. 5 ni sila unya igay gid din ako sila gikan papaggamay nila hangtod karon. Ang among devotions kada gabi, kada Monday, Tuesday ug Thursday, dako kay gahimuan sa among mga kabatan-una, nagdagko na gid sila na anay nga human, pero kuan gyapon ang ilang relasyon sa Ginoo gapagamit gid sila sa simbahan. Unya kuan test gyud kayo lang mga kinabuhi. Mga bugutan sila nga bata, grabe kayo mainampuon, walay mga bisyo. So pasalamat ko sa Ginoo nga gidala pod ko niya diri balik sa parang para ma-minister akong mga pag-umangkon. Dungog ibalik sa atong buhi nga Dios. Amen. So thank you very much. Salamat ning sa imong gi-share na ikaw ang imong ministry nag-una sa pamilya. Okay? So daghang salamat. O kinsa pay mo sunod? Dunay nagdali din ha. Dunay nagdali, gustong mo sunod? O kung wala na,
akong tan-awon din sa akong screen. Okay, Sister Adit, ikay sunod. Unya sunod si Amparing, unya kining si Sister Banji man siguro ni. Paskud, Sister Banji, unya Sister Shiring. Okay, Sister Adit, Okay, good morning. morning. May buntag diha. Mute ko, mute. Yeah, okay. Okay. Oh, nakamute. Okay, Mute good. pa? Oh, good. Okay. Oo, nibalik. Okay, that's good. Ayaw na ilab to dit. Okay na ka dit. Yeah, okay. Sister Adit, Okay go na? ahead. Oh, yeah. Okay, may buntag. May buntag sa tanan diha sa buong kalibutan. Good morning. Ang akong kuan kanang ministry gyud niadto kay bawa man jud ka Brother Arman sa panahon nato sa seminary. Pagkanta, pagtudlo sa mga bata hanggang sa akong pag-graduate, pag-abot na ako dahil sa Maynila, nagtudlo pa rin jud ko sa mga bata o mga umpisa ko din nagsugod ko din sa Manila, nabot ko din 1981. Nya nagtudlo na ko sa mga bata nya na urong ko sa pagtudlo 2004. Kay daghan naman po nga mga bag-ong mga kabataan nga maayo pud manudlo. Ihatag na nako sa ilang pagtudlo sa mga bata. Karon padayon gihapon ko sa akong ministry nga gihatag sa Ginoo bisan og may edad na gibutang na pud ko sa Ginoo sa prayer support grupo sa mga mananalangin. O ngayon, siguro gihatag na sa Ginoo sa ko ako'y chairman sa among PSG. Yung tawag na PSG prayer support group. Yan, kayo kung mayroon kayong request, mayroon kaming grupo every day, mula Monday hanggang Friday, every 7 o'clock in the evening. Kung mayroong mga request sa amo nga maipaampo, kadaghan naman pud ming request. May request na among giampo, yung uban namatay na pud kay gikuha pud sa Ginoo. Pero yung request na panalangin mao nang mga ministry na hangtod karon gikan ko sa seminary hangtod karon nagpadayon pagyud ko og kasalamat sa Ginoo nga gitugaan pagyud ko taas nga kinabuhi ug maayong lawas bisag usahay daghan nagkaon kayo sakit-sakit ba kay kanang may edad na ba mo nang pasalamat kay ko sa Ginoo sa ministry nga gihatag na sa ako gikan sa akong paggikan nako sa seminary hasta karon niya pa ko sa ministry ug ako ang chairman sa aming prayer support group. Okay. Yun ang ministry ko hanggang ngayon. God, Okay, salamat sa tanan. daghang salamat. Okay, dunay mga message din na ang uban murag mag-off na. Okay, sige, go ahead. Sunod nga si Sister Amparing, nya Sister Banji, nya Sister Siring. Okay, go ahead, Sister Amparing. Good day salamat sa clarification sa last days in biblical view. Amen. Dili lang kanang atong ang human view nga karon this is the last day. I think ang mission or ministry nga gihatag sa ako sa Ginoo ay ang maupod ang pagtudlo sa mga bata og dili sa mga bata hangtod sa batan-on og sa women's o hangtod karon I'm still with the kids. Well, not every Sunday pero mi sa every Sunday lahi-lahi ang teacher kay aron nga we can go and listen to the preaching during worship. Amen. So mauna ang gihatag sa Ginoo nako or gihatag ni Lord na mission ay ang pagtudlo sa mga bata. Amen. And maybe I need to teach myself too. Amen.
And thank you everyone and good to see you. Okay. Thank you. Daghang salamat, Sister Amparing. Okay, Sister Banje, unya, Sister Siring, unya, Sister Nora, unya, Pastor Louie. Okay, go ahead. Okay. Unmute na. Mayong hapon dire. Gabi ikaw bang lugar din hapon sa US, sa Pilipinas. Good morning. Ako, consider na akong mission yung limang ko ka pareho pero anong tawag nito actual or ano ba yun? Na maglakaw yun aron kauban sa mga magsasangyaw pero tungod kay di ako diri makasangyaw ka kung labi magtrabaho ka tamba kauban sa trabaho customer sa una mabuhat na ako na modalit yung kong balita pero sa karon stuck naman ko dres balay sa bata ang gi-consider nako nga mission nako um, ang gamay kong income ako ako lang kung gishiran ang diha sa Pilipinas para paglakaw Amen. kapag sangyaw sa Ginoo. Amen. Ay bawa na sila kung siya, ang uban wala na undangan nga ni kay depende man gud sa kay bawa man ta dinhi di ba? Depende man sa atong abot kung naati trabaho. Amen. Kunya, senior na ta, labi na kung naging senior, wala na trabaho, na may pa jud akong income as kuan kanang pension. May ra gyud. Pero at least ang kuan ako nga makatabang ko sa Ginoo kay mao ang ako gitanong na pata sa seminary good. Kaluoy itong maglakaw o naay daghan labi na gid sa remote nga area pareho sa anang i-share na ko gamay ha kanang nakita lang nako ba dinhi sa gawas wala na layo na kayo ang tao sa Ginoo pero ako nakita pareho sa nang i-report ni ng LC remote bukid kaayo nga mga tao sila patong duol kay sa Ginoo kay makita mo bisin unsa kalayo nga maglakaw pa moadto pagigsimbahan dinhi or bisan diha sa ato sa Pilipinas bisag naapay sakyanan or naabay mamasahe ka lang ba para lang maadto kag simbahan di paghihapon matagaag lugar di paghihapon tagaag higayon naalay gamay labad so di na mo simba kay dalabad ang ungod pero ako sa una bisag wag sa kumangando hilantan ko pero sa kurilante, yung naay batang magkasakit, kay dalhon man gid nako kay di man pabilin po usa. Ako man yung dalhon kay may akong bana nga dalhon nimo na aman ay kuan sakit. Dito sa simbahan, to dito Ginoo nako. Ayuhon niya. Diin na lang ang akong kuan sa pagtuo nako. Ug ang akong mission po nagkataon lang nga kuwang gid sad ko ayo wala sad ko kaayo kuan baron nga labi na ron nga daghan sad kong gibating sakit mao na nga okay lang kahit ginagmay lang di na kaayo daghang tawo nga mapadalhan nako di na kaayo buan at least napaghapon ang padayon paghapon ko magsuportahan mintras tantong buhi pa mara Amen. Amen. Okay, daghang salamat. Daghang salamat sa mga encouragement. Okay, so Sister Sering, Sister Nora, Pastor Louie. Madungog na po, Mandi. Yeah, okay. Dungog. Okay. Good. Okay, good morning kanatong tanan from the Philippines hanto diya sa US. Mura og karong panahon na murag naayroy mga tawo gitawag nga mga multi people dili lang kay usara ka ministry ang gida dili lang kay usara ka talent na aniya kun dili daghan karong panahon na
Doon na mga tao ron gada og multi-ministry. Sa akong part, dili siyo ko multi. Kuan sa inumdum ko sa inunta sa mga 30 ta kapin ana diri ko ganahan sa adult. Pagtudlo sa Sunday school sa adult, ganahan ko. Pero pag human sa seminary, dito mi gi-assign ni Gilbert sa Bohol sa preschool under sa World Vision. Unya, ganahan yun ko nga muliko ko ginagmay diri sa pagtudlo kahapon inang wala buntag ra magklase namo sa mga bata. Kahapon naami Bible study. Ako mo handle sa Bible study sa mga parents sa mga bata. Unya pag nahuman namin sa World Vision, na naman sa dito na ko nagpadayon na sa ko og trabaho sa Korean nga kindergarten school. So na-focus na ko sa mga bata. Domingo na may na-assign sa balon nga motudlo sa Sunday school. So nag-audience na lang ko panahon sa Sunday school. O sa mga bata sad usahay magtudlo ko sa mga bata sa Sunday school. Unya dugay-dugay yung tudlo nako sa aning mga preschoolers, mga 20 ka tuig kapin. Unya karon lain na sa ning ministry. Di na sa ni karon sa ako nahog na lang ko advisor diha sa uban nga mga plano. Unya karon presente nag himo give me aning feeding a program karon. Unya kay ang among Silby Cottage Prayer Meetings primero na daghang manawat nadugay wala na may manawat o para maoy mo host o Cottage Prayer Meeting. Inaliko talaga ang ministry nga rita sa feeding program. So karon mao ni amin diri karon sa feeding ministry. Okay. Thank you. Wala ni i-pray nga successful ni kay kita gitawag man tag fishers of men. So usa ni sa amo ang pukot no, usa ni sa among net para makadala ta sa parents sa mga bata. Amen. Ona gilaong nga mahitabo. Diara ko tumanding o daghang salamat sa higayon nga gihatag. Okay, thank you very much sa madasigon nga pag-sharing. Okay, sinang else nag-text siya before mo ngadto ni Suonora si nang else una atong paminawans nang else. Nang else. Sige. Madumog ko? Oh yeah, okay. Sige. Kay kanilbang akong tablet kung magnubo na ni ang iyang muingon na sa abnormal mapatera dayon. Diba? Okay. Okay. Alright, sa akong side, gikan sa atong pagkabata, daan na ta nga nasa sa Ginoo. So nagtubo kita nga ang atong gugma sa Ginoo wa gid mawala hangtod karon. So sa ako nga side kay tungod nga nayos na ko sa trabaho nga ingon ana nga sa una sa panahon pa nila ni Mama kag ni Brother Simon nga magsigig adto sa lain lugar sa pag evangelistic sa pagsangyaw sa maayong balita. So kana nga trabaho murag na instill na jud sa akong panghuna-una nga padayon jud. So maski nga wala na sila pero naa na jud ang gugma nga ipadayon ang pag alagad sa Ginoo. So ang among gibuhat ang akong gibuhat ang karon nga kami na kauban na kami ni Miss Lisas muadto mi sa asang mga iba't ibang church mag-visit. Then mao na kay
ang kalipay nga kung mabisitahan ng mga churches nga ina, murag makakita sila nga sila gibisitahan, na feel nila na pinangga sila at na feel nila na ginatagaan sila bili sa pagbisita. So lipay sila kaayo. Kag naay mga church tungod kay naanad na sila sa una, kung unsa ila problema sa ilang mga churches, dili sila magsigig yaguyo, sigig mahibalo sa ilang problema, mao na nga among tabangan. So diri sad sa Bacolod, kami ni Mrs. Lisas, maski kami mga mga widow, pag may mga pastors meeting, hindi lang kami sa women's tanang activities sa women's na ami nga duwa, bisan sa mga pastor na aman sad may magsigig tambong kay giingon nila nga mga widows sa mga pastor, so dapat sa magtambong. So hindi lang sa women's kami aktibo, tanan nga buluaton sa mga pastors na aman sad may mag-intrame nga tulo ni ni Sister Lolit, kay widow man siya ni Brad Jerry. So isa sa akong pasalamatan nga diri sa Negros daghan mga outreach churches, kay kanang mga church worker nga naa sa bukid, maski sila wala may nadawat maski 5 sa kanilang pag-alagad, pero mapisan sila sa sangyaw sa maayong balita, kag amuna may mga bag-o nga mga outreach churches. So isa sa akong gipasalamatan sa tinuod yung ginhambal ni Sister Banji. Sister Banji, for how many years na nga padayon siya nga nagatabang diri sa buluwaton diri, naanay duwa ka church jud nga kanang sa sinugdan hutod nga natapos pero pa man jud mapuli tapos, pero nakatindog na jud kompleto na mga ginagmay na lang kulang. Inatanan nga mga outreach churches na tukod ina sa paagi sa kay Sister Banji nga tabang. Hindi lang inang duwa, or asang mga churches mag-ingon nga Sister Elsie wa mi CR, Sister Elsie kulang migsin, Sister Elsie ganon. So ang iyang padala dito ko ginapadala sa mga churches ina. So hindi lang ang duwa, pero inang duwa ya daw almost gidjalaban gida sa iyang tabang. Daso kanang iban niya, kanang ubang mga churches kung asa man sila nagakinahanglan dito na kon ipadala sa ila. So hindi lang isa duwa, daghana ang natabangan nga mga churches dire ni Sister Banji. So mao na iyang misyon, bisan hindi sa aktual nga makantak, pero ang iyang tabang makatabang sa mga lain-lain nga iglesia. So mao na nga karon na may bag-o nga duwa ka churches na ginapatukod nga bag-o nga outlets na bisitahan to namo ni Miss Lisas kag ni Brother Pastor Lemuel. So mao nang among ginaanuan nga mao naman sad ang amon bag-o nga tabangan. Kung asa mi magadto ni Miss Lisas, tan-aw na unsang kulang ninyo dire, na mao na matabang kami sa ilang mga buluhaton. Sulipay kaayo ang mga kauturan nga matabangan sila sa ilang simbahan. So mao ra na akon. Okay, so daghang salamat ng Els. Okay, si Sister Nora, unya Pastor Louie, unya Pastor Lowell. Okay. Sister Nora. Good morning. Morning. Good morning sa Amerika. Kanang magtigom-tigom kog mga youth, mga nga dili na ako nang ginapanghatag sa mga bukid-bukid sa mga karon ganing December nagplano mi sa bukid nun, na dito si Sister Cabante nag-ingon siya ang tawag nun, mag Thanksgiving daw sila niya. Salamat sa Ginoo sa mga talento, labi na sa mga pagtabang sa mga church, mga pastor nagkinahanglan og mga barong. Usahay mo palit og mga barong nga baratohon dito sa Davao. Ako nang gipanghatag sa mga pastor nga walay mga kapalit
So, daghang salamat sa Ginoo sa mga talento na daghan pa ay mga church nga nagpang yatag sa Ginoo ang mga kampo nga katabang ta sa mga nagkinahanglan. Amen. Thank you. O lang to. So, daghang salamat sa nindot nga sharing sa. Okay. Pastor Louie, Brother Roel, sunod. Pastor Pax. Alright, so manitag sa tanan, ako ang isiring ko sa ministry na maayo kayong Ginoo sa ministry diri sa sa Kuling, then yung ministry na ginapabuhat sa to sa Ginoo. So yung nagdigad na semana mo to nakabaptize po tag 102 nakakalag. Amen. Nagbuhat to dito sa Batangas. From here, mudagan pa mi 4 hours papunta sa Batangas. Pero yung nga dahil po sa ministry uban ninyo dira sa atong mga angkol na mga auntie na mga pastor ba nagagay diri nakitabang ang CIC uban mo diri sa journey diri sa Pinugay sa mga pag-ampo. So karon ang ano nato diri sa ministry ang ako amang good sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18 na ang kuha para sa ministry people ministry yun siya people ministry kasi ang aqua kanang pagtugtog pagkanta pagsayaw kanang ministry ay bunga ra na sa nagbago na bag-o ko pero ang pinaka biblical yung people ministry we are the ambassadors of Christ yun na siya kalag yun kalag and then natay ma-develop na mga leaders kasi sayang na natay mabaptize pero walay ma-develop mga leaders walay mag-handle sa idaha so dapat ang ministry you know how to develop people new mindset new culture po na lalo na sa mga kabatanunan karon kabalo ka mag-adapt sa ilahan nadalo nimo sa Ginoo kasi karon sa kapanahonan kadang kasagaran mga broken family so dili na ko na mabuhat na labi na karon natay mga campuses na ginapasok so nakoy mga leaders so ang mga leaders isipin mo tanang member ko nag-handle og mga cell group walay mga chismota walay mga marites sulod simbahan kasi busy sa ministeryo kasagaran ng mga marites kanang walay ministry kanang bantay nagbalik kay pastor bantay nagbalik sa so ginasaway na ko na siya kasi dili na siya ministry ang ministry is people ministry helping people to put their life back in order so mo na ako ang ministry di sa Pinugay uban yun na sa pag-ampo kasi mag-second wave ko dire na ita-training ko siya after po mabaptize meron po din si mga training dili na sa mabaptize ang goal ko dito nakatong na-baptize, mag-handle na po siya, nagtatlo ka kalag hanggang napulo ka kalag, 12 ka kalag. So, ang goal mo nang diri karon kita jud ko dako-dako na lugar na pwede pong marintahan. Kasi ang goal na ko, 1,000 members, 1,000 to 5,000. So, people ministry po tayo mga kapatid kasi po, bago na ang biblical principle. Sayaw, kanta ako, manugtugay ko, musician ko, pero biblical people ministry. Mukanta ta, musayaw ta, bunga nang na nabago ka. Tama, pag nabago ka, ang kwena ka yung people ministry because we are the ambassadors of Christ. 2 Corinthians 5, 17 to 18 hanggang sa sumusunod na verse. So, muna po dire. Thank you so much and God bless. We love you, CIC. Okay, thank you very much. Salamat sa madasigon nga sharing. Okay, mong tani Pastor Ruel unya Sister Los. Kami sunod Okay, sige. Come on, Neds. Okay. Kami na karon. Okay, sige. Okay. Brother Ruel, kami sa okay. Sa amo, ang sa ako personal nga ministry as pastor's wife. Both intentional o relational. As sa una, ay ang among gift naman gud sa pioneering ang kay Mr. nga gift na siya sa evangelism o visitation niya, shepherding. Ang sa ako, as pastor's wife, kuan ko sa iya, support. Actually, aminon ko, dili ko, murag wala ko i-gift nga ako mismo ang mag-hands-on sa Bible study, wala ko diha, nara ko naga-back up na ko sa iya. Kung na ako idugang nga mga verse, malimot siya, naga-supplement ra ko. Isa sa akong ministry, sa mga bata, niya, kung ito minsan Negros, delegate ko na sa mga daghan mga teachers sa church. So, nagpahuway ko.
Pag-abot res Palawan, ang among mga youth, nga teachers, adto naglayo nga lugod adto Manila, nag-eskwela so nawala. Balik na pud ko. Hangtod nga adto mi sa outreach church, wa man ko'y lain. Mapugos jud ko nga magbalik sa ministry nga nagpahulay na unta ko. Pero I love children talaga. Amen. Gusto ko Amen. ma-bless ko, makita ko mga bata nga mag-abot mi sa outreach church, Mhm. magdagan-dagan, mag-hug, ibang katawag lola, ang iba sister. Malipay ba ko kanang mga bata nga gagmay kay maingon nga sister. Mura ba ko ma-amuse ba ko, malipay ko ang inong ko sister sa mga bata. Amen. Sunod isa sa akong nakita nga ministry, murag natural lang. Kanang mag-visitation kami. Makita ako ng mga membro nga ga-attacking asma, nagasakit. They Mhm. cannot afford to go to the doctor. Wala sila capability, wala sila capacity nga mag-dili og gamot. So ang ideya ko, kada ginamo lakaw na gina-prepare, napreparahan yun ako. Gadala ko og mga tambal mo sa asma, tambal sa fever, kung ano, tanan nga ginagamit namo nga mga Amen. tambal, ginadala ko. Kaya pag-abot namo sa visitation, makita nimo ang member nga kurtig yung listoro, walay tambal. Gina-share, bilin ako isa na mo katumaranan nga, mag-uli mi na may dala. Gina-share na Amen. ako sa mga members na nagasakit. Nya ang result nakita na ako pag following Sunday, mag-testimony sila nga Juan, nasyan kami kasi binisita kami ni na Pastor Abel, Sister Nida, binigyan kami ng gamot. Salamat sa Panginoon, gumaling. So, makataba puso ba nga sa simple nga bagay, Amen. sa makaya namo. Ang prinsipyo ko sa akong kagalingon, share what you have and share what you are. So, Amen. sa jutay nga butang, hindi man kami limitado ra magid ang among income kay pila ra ba yung taon ang Mhm. madawat amo. Pero ang ako kung unsa naa namo, kaingon nako, kung kami maka-afford me sa pagpalit og tambal sa asma, i-share na ako na sa mga asmahon sa nang gaylantan tanan-tanan. So ato mi sa outreach ang akong bag kumpleto. May Amen. basic, may pain reliever, may asthma, may allergen, gina-share na ako na tanan. Mhm. Murag dili siya kaayo ma-appreciate sa uban, pero para sa ako, malipay ko na Yeah. magpasalamat ang mga membro. Sunod, ang isa sa akong ministry nakita ako, na wala na ako ni gituyo, pero siguro kuling sa Ginoo, ang pag-manage sa mga church building sa Negros pa hangtod rin sa Puerto Princesa. Karon lately, kining among outreach, actually we are no longer connected with Paul Wilson kay 2017 wala na kami sa iya. Wala na kami sa mission. Pero pag kadto niya dire atong April yata or February, ang iyang konmagod ang ministry ni Paul, pag makita niya nga naanay church, naanay congregation, mo-offer din siya o solicit siya para sa mo-donate og church building. So mo ni karon nga nami church building pero bago sa church building nag-ingon si Paul sa akong, Nida, I have a very hard question. Can you still be in charge of the financial? So murag di nang ta ko ba kay kining tiguang-tiguang. Actually kanang numero nga dili ko maayo sa mathematics good. Pero kanang mag-manage sa finance sa recording okay man na ako. So mo na nga nahuman ang Birong Church nga na ay nag-sponsor pero wala na may sa kay Phil Wilson connected nga may monthly support wala. Nagpasalamat pod mi sa CIC sa nagtabang sa pagpalit og mga chairs. Karon na natay 20 chairs kay na church building pero walay mga lingkuran. So na 20 chairs. So nung usa sa akong ministry, nakita ko ba kanang magbisita mi. Magdungga tingala mi nga wala na may nanimba. Nya wala mi kabalo na day mga luod-luod ba kanang nagluod na offense sa Mhm. usa ka membro. So ang among ideya gina-visit sunod akong ideya si Mr. nga kuan siya counseling nga prayer. Nga akong ideya ako na kakos na ako ang mga babae nga ako nga dili kita mapadala sa mga tampo-tampo sa mga luod-luod kay kung Amen. kanang luod-luod kung amo nang igamit sa among pagministry wala mi karon. Mhm. Daghan mga Yeah. nga butang nga ma-offend me mag trigger sa amo kuan ba mag-lead sa amo mag-stop sa ministry pero wala mi ako kanang tampo-tampo nato mao nay makapalig-on ka nato auto nang overcome simba kita nya ako nang dagsong-dagsong nagkanagan madala naman sa parayik ba kay nami nga membro ba nga kanang kinanglan raglambing kinanglan Amen. parayik Mhm. so sana siya sa kung naa ta sa ministry kung naa kay gift diha naa kay ministry ako nang gamiton so mo na sa ako support kay mister nya relational sa mga membro
kung naay backslide pila ka Sunday di kasimba imo ginang i-visit kay kung Amen. dili di mo i-visit wala ka kabaloon sa problema siguro may family problem financial problem physical problem so importante sa mag-handle kag church na gyud ang shepherding prayer Amen. counseling ang love nimo ipakita nimo and share what you have simple Amen. nga bagay share what you have and share what you are so yun ang ministry ko sa akong pagka-Kristohanon og being a pastor's wife. Amen. Papa. Praise the Lord. Thank you. Ako hapon, kuan, mao gihapon, tinatawag natin na PC, Preach Christ or Plant Corn. Kung ay panahon nga mabati na ako nga dili ko epektibo sa preaching Christ, maghuna-huna ako mag-plant corn na lang. Pero ning sukad sa una ang linya gyud nako kanang mag-evangelize, mag-outreach o karon involved gyapon ko sa ministry bisan dili nako ang nagamanage sa church si Pastor Nats. Gatabang na lang ko. Amen. Kanya pila ka bulan nga murag stagnant ang akong kinabuhi kay tungod sa akong health. Pero karon nga nagabalik na ang health nga gihatag sa Ginoo. Akong gipray nga sa unsang paagi nga ang among mga silingan diri sa church makuan gyud ma-saturate no lisod kayo dakpon. Pero 2 weeks na karon nga akong naobserbahan sa akong pagsuway og bisita nga kung mo bisita og alas 9, alas 10 sa gabi naa sila sa ilang balay. Okay. Mag-asawa. So gisugdan na nako na nakoy 7 ka balay nga gibisitahan og welcome kaayo ang ilang panimalay. Amen. So malipay sila nga ginabisitahan sila bisan lalom na ang gabi. Siyempre gikan sa trabaho humag panihapon kanang alas 9 o alas 10 human na gyud na sila panihapon so ready na sila nga matulog. So pagbisita nako bisan mubo ra nga panahon malipay sila nga maka-share og gospel. So mao na karon ang akong Ministry. trabaho diri sa church. Amen. Daghang salamat. Okay. So, daghang salamat. Thank you. O Pastor Well, unya si Los, Son Los. Guba akong tap sa sa kuan kagyan di oro subuman ko tig ko dire tig Bible study sa simbahan tig plano tig organize tig assign tig tudlo tig palit og snacks tig amigo tig imbitar yeah. Basta tig ra pa dire man. Amen. Para man. Yeah, that's good. Okay, so daghang salamat. Okay, Sister Los, unya dunay sunod si iPhone. Unya atong isunod si Manay. Manay, kung kuan, ikay sunod sa pagsunod ni sa iPhone. Kinsa ning iPhone? May buntag or may gabi sa tanan. Ang sa ako bahin sa ko ang ihatag sa Ginoo sa ministry dati bata-bata pa ko magtudlo og mga bata pod no sa nagyang people na ang sa song leading sa praise and worship bisan na tong hindi na ko so dito pa sa patima pa sa lang po sa praise and worship so, karon kay naman ang mga youth na train na murag na nagpahulay ko sa nakapahulay ko sa song leading and then sa gibutan mi diri sa Ginoo diri sa airport paghawa na mo sa Fatima is
nag-ampo ko nga kung asa mi ibutang sa Ginoo. Amen. Asa mi dapat nga mag-church kami nga family. Mhm. So sa dihang ang pag ano namo kung mag-transfer lang mi og church murag sa amo ang kaugalingon lang ang murag amo alang giluwas ang among kaugalingon, so wala may ministry nga mahimo murag for survival lang ang amo ang sa pag-alagad sa Ginoo kung mo adto mi sa laing simbahan. So nagpasalamat kami sa Ginoo nga nagsugod mi diri sa balay, no, 1 year na kami katong June 7. So hinay na open ang among mind nga nganong gibutang kami diri sa Ginoo kay sa among pagtanaw bisag daghang mga church duol diri sa amo ang balay, pero makita nimo ang mga silingan bitaw na ang uban member pa dati dito sa na-baptize kung dito pa sa Patiman, daghan kong mga silingan na dala dito sa Patiman, na-baptize sila dito, pero nawala sa pagpangalagad. So sa nag-start ni diri, pasalamat mo sa Ginoo nga nakauban na po namo sila nagsimba diri niya. Mauna ang nakita namo na ministry nga gihatag sa Ginoo diri nga dili lang kinahanglan ang tao ma-invite lang nato pagsimba, kundi kinahanglan gid na matudluan ang matag sa first sa family. Kinahanglan ang family una nato nga ministrihan, no, sa family din sa atong mga friends, sa mga neighbor nato, no, dili igo lang mabaptize sila og mag-uban sa pagsimba, kundi kinahanglan jud nga ma-disciple jud ang matag usa. Mao na nga mo ang ginalanto diri. Pasalamat mi una-una, no, si Pastor Louie salamat na nagsugod unta dito sa Fatima sa una, pero wala to napadayon. Then tung diri namin discipleship pud si Pastor Leo Bulilan kung taga Digos, pero wala na padayon kay layo siya. So magastos pud kaayo para sa apart namo, no, nya karon nalipay mi nga katong Monday nag-open si Pastor Johnny, nag-offer siya na magkaroon og leadership training, discipleship training sa mga pastors nga willing mo mag-attend mag-join sa training ito nga sugdan niya siguro next month, every first week of the month. So nalipay mi nga naay magtudlo sa amo kay lisod kaayo sa amo ang labi pioneering pa og kung sa ano pa mga paming unsay among buhaton. So salamat sa Ginoo nga nagipadala nga willing mag-ano sa amo magtudlo, mag-discipleship sa mga labi na sa mga kabatan-unan kay mao jud na ang kinahanglan to aron ang iglesia magalambo jud, dili lang nga makapalahuti kundi mag-grow jud nga daghang kalag ang madala diya sa Ginoo. Okay. So daghang salamat. Thank you Sister Los. Okay, kining iPhone, kinsa ning iPhone? Unya si Manay. iPhone kinsa ni? Yeah, okay. May buntag atong tanan, may salamat sa Ginoo sa ministry nga gihatag ang akong sa akong kinabuhi pastoring gift sa gihatag sa Ginoo sa 18 years na dagskantihing, more than 20 years na po ko nagpastor. Salamat sa mga kasinatian nga ang paghatag ug pagtagad yun no kung kinabuhi nga ato ipugas ang maayo, pugas ato ang kinabuhi sa kasing-kasing ingon nga great shepherd nga si Ginoong Kristo mamunga o makita gid nato ang tinutanay nga
magpamunga. Salamat Amen. sa manggihatag po nila pagtaga sa mga pastor nila, Christian Tihing. Naripay po ko nga ako ginabuhat po ang pinaka-the best para sa Ginoo kay gitawag bang ko ing nga pastor. Amen. Salamat po niya na nagasag yung gihatag o malipayan ko nga nahimo kong pastor. Salamat po sa akong pastor, Pastor Arman Boreros. Amen. Okay. Thank you very much. Okay. Manay. Ako na. O sige, Manay. Ikaw. Mm-mm. Ako natawagin man ko nga Kristohanon kag halin sang bata pa ko daw ano gid ko sa church kay di gyud ko gustong mag-absent bisan Domingo di ko gustong mag-absent. Na develop na gid ko sang dito na ko sa seminary. Kay sa seminary nakaano kami group nga si Ronito, si Tio, si Pide, upat kami. Nag-ano kami amo nga team kag ginadala kami ni Mr. Carlson kung diin siya magwali himo kaming mga singer. Di man gyud mi nindot mga tingog pero basta nga gidala lang gid kami ni Mr. Carlson pag ano sa mga kanta dito sa mga military sa diin man to Mandawi batog diin to mga negro. Oo, mga team dahil pagkatapos iyaming palagawon nga apat tagan may kwarta. Dayon sa kay Robin naman nga ano na si Robin ako naman kag si Pide permi niyang dalon bisan diin kag usahay kaming upat daw ano kag dito ko na realize amo nang asa seminary ang akong team song I'll go where you want me to go. Nga hasta mga the rest sang time nga ato ko seminary, sige ra kami suroy kundi nga mga churches sa Mindanao, sa Surigao, inguna na. Tapos, hasta nga naminyo ko, dayon nagpabakulod kami, kinang mga Sunday school teacher na intrahan ko na, kay asawa sang pastor, pilit kagyod nga mo ano, mga song leading, kay mga women's, tudluan mo mga kanta, na na. Kag, bisan nga naa kami sa church, kung may mga bisitahan nga mga simbahan nga imbitahan si pastor, uban man ako. Hasta naundang lang sang nagbata na ko ni Hubert, pero sang dako-dako na nga may timbang mabiyaan ko, galagaw gyud kami. Kag to story short, pagkawala ni pastor, kay sige man kung uban niya, siling sang isa katigula nga, jealous type kagid guro ay, kay permi ka lang katabid sa imong bana. Na kung ay, maumanay among trabaho in tawon, kinahanglan support kagid sang imong bana. Sige kami suroy sa mga simbahan, hasta nga may eskwelahan na kami, makasuroy kami, pero dili na perme, pero at least galagaw gihapon. Sang napatay na si pastor, tawag man ko gihapon sa mga pastor nga ipadayon ang obra ni Pastor Lisas, ang leadership training. Kagamo na, nga nalipay man ko nga sa leadership training nako, may isa ka elder sa UCCP na na-convert, na baptize, kag nag-start sang church dito sa bukid sang Tanhay. Amo nang ginakadtuan namo duha na katuig kulakat dito. Pero ina nga place ang una, Puerte Kalutak, ingon sa bana ni Lara, do not go to crazy places anymore. Mama, kay ano na, kay nagpauli ko kay Gastor man, may bagyo man, pauli ko, pero nakaabot ako dito, gipapauli ko. Karon nga, ano na, ang amo namang obra, pasalamaton kami nga si Pastor Limuel, kung may mga imbitasyon kami, ayoon na mo siya, di sad mo balibad.
Amen. Ingon si Brian kay way ka man gabalibad ni mama. Oh, niya sige kami bisita kami ni Mrs. Labrado. Karon may isa pa gid ka balo nga mag-uban-uban namo si Mrs. Rodrigo. Upat na kami dala ni Limuel kag malipayon kayong mga simbahan nga sa dugay na nga panahon. Wala ko kabisita, pila na katuig tayong nabisitahan. Lipay gyud sila. Plus Amen. amo tong kuning ni Elsie nga kung diin kami mukadto, magabulig gid kami. Amen. Kung may pululigan bisan tagagmay, basta nga nakabulig ka iya, malipay gyud sila kag malipay amo na nga daw amo na guro man nga daghang ga-invite namo kay balo sila nga mag-invite mi gibisi gitabangan pagid sila. Amen. Mao Amen. na lang akong kalipay nga nahabili na akong kinabuhi. Gamiton gyud nako sa Ginoo kay malipayon gyud ako. Amen. Praise the Lord. Mo lang ang kaimtangan. Amen. Okay. Amen. Thank you very much. Okay. Pasyal ka dito, Manay, sa Palawan. Palawan. Kaayo unta. Aha. Oh, doon Upan ko, wapa ko kantong Palawan. Okay. Manay Elsie, kuyog mo. Muuban man siya. Okay, that's good. Diyan tayo mag-convention ng CIC sa Palawan. Aha. Okay, ikaw sunod, Mrs. Sister Lynn. Kunya, Sister Erna. Okay. Next year, iplano natin yan. Sige, Mrs. Ikaw, Mrs. Sige, kaabot pa ako. Okay. Mrs. Ikaw. Sister Linding, unya, Sister Erna. Mrs. Nawala yata ka. Okay, go ahead. Oh. What mission, ministry you have? Last na yun. Okay. Ano muna, yung verse is Romans 8:28, for all things work together for good to them that loves the Lord, to them who are called. Kaya yun ang calling natin sa Panginoon. Ngayon, may bago tayong ministry, may bago ministry ito. Okay. Nagka-caregiver. Ito ang calling sa akin ngayon, bagong challenge. Kasi hindi ko pa ito nagawa ng Monday to Friday na 24 hours. Sabi ko, kaya ko kaya ito. All things, God, I can do all things through Christ. Amen. Kaya, basta, yung dalawin lang ako dito ni Mister. Amen. Amen. Siya magdala ng pagkain dito. Sa umaga, maaga pa, may nagdala na sa akin si Hilda, yung kaibigan ko, malapit lang dito. Padalhan ako ng pagkain. Dalhan din ako ni Arma ng pagkain. O marami ng pagkain dito sa refrigerator, din ako magluto. Very good. Okay. Pero ang ministry din na naumpisahan namin noon ng yung aking coworker na si Teresa, ginawa namin yung Love and Compassion Ministry kasi kada simana na ay mag-pop na lang na yung parang God intervene ba na yun ang assignment mo, divine calling, na meron kang tulungan, ganun. So with God's help, yung guidance niya, ang sabi ko doon sa kaibigan ko si Teresa, gawin natin itong yung pangalan ng ating ministry, Love and Compassion Ministry. Si Brother Obilidon, si Brother John noon ang nagbibigay minsan sa akin ng kung sino yung tulungan. Ngayon wala naman siya. So parang natouch ako doon sa ni Sister Nida. Nadala-dala niya yung kada punta niya doon sa lugar, may dala-dala siyang medicine.
Siguro Amen. that's gonna be our next calling. Amen. Mag-join kami ng force for the Love and Compassion Ministry. Amen. Okay. Thank you, Mrs. Okay, Ding. Ikaw na sunod, Ding. Yeah, Sister Erna. Napa si Andrew. Oh, napas Andrew? Okay. O, Ay, Ding. Andrew. Mayong gabi, mayong buntag sa tanan. Okay. Mubo lang ni ako kay ang akong ministry mo pag-encourage sa tanan. Amen. Maduol diya sa Ginoo. Wala nga bisan diri sa Zoom. Maningkamot gyud ko nga mo-appeal gyud matag meeting aron dili ma-discourage ang uban nga wa Amen. na mo si Brad Andrew ingana. So ingon mausab sa akong kahintang in times magtabang sa financial sa mga nagbuhat sa Ginoo. Maraton. Mag-echo. Okay, Amen. thank you. Naman. Okay, ikaw Ding. Unya, sunod, Sister Erna. Oh, ang ako ang calling. Palungan ko pa. Lagi kadot lang. Oo, kay duha siguro ng inyong kuan. Gaduol mo. Oh, Ana. Inyong, yeah. palungan. Okay. I-mute na pa. Oh, nag-iko pa, nag-iko. Murag duol-duol mo. O, kuan. Meron siya diha. Laptop, okay. Ang akong calling or ministry karon maura magining ako ang talent sa encouraging. Amen. Bisan sa akong mga amiga niya. Sige nga mo share jud ko di bold jud ko nga mo. Hinay lagi Ding. Ha? Layo Ang siguro ka ako- microphone. Ang akong ministry calling para sa Ginoo, daan naman gyud ko nga kanang ako doon ako'y talent sa pag-encourage nga magpaduol sa Ginoo. So Amen. bisan ang mga Katoliko niya usahay ma-misinterpret gani ko sa akong mga amiga nga mga Katoliko nga may and then doon na may usa ka Baptist nga nag-uban-uban nagrosaryo may sagka Ate Bibian si Ate Ruth so kusuga gyud ani mamuyag aning magrosaryo gyud oy gidungog gyud ko nga mo sulti ko sa tinuod. So kung masakitan sila nga kanang rosaryo dili maayo basta kay kanus apa man ko mo share sa kamatuoran. So gidungog gyud ko nga bisag asa ko mo sulti gyud ko about Jesus. So naara na sa tao kung mo kuan sa tao nga mo tuo og dili basta kay di na ta paningnan sa Ginoo nga naka-share ka nga Jesus is the only way. So maura na ako ang ministry diri kay kanang sa diri sa Amerika ang nihawa man ko atong may pagka-baptist nga simbahan. So karon diri ni ako sa Bridgepoint Christian Church bag-o kanang mga Amerikano man gyud na. So akong accent di jud ko kakuan sa mga bata lahi gyud. Mo na ang ako encouraging ra gyud ang ako. Amen. Amen. That's good. That's a good Alright. ministry. Okay. Thank you. Sister Ern. Yes, hello sa tanan. Ako, ganahan jud kayo kung mo-involve sa music ministry. Ako yung ipilit na akong kaugalingon bisag dili ko kabalo mo kanta. Ganahan jud kong music ministry. Pero dili man jud na para sa ako. So naara jud ko sa children's ministry bisang karunggulan ako children's ministry ra gihapon ko and I think kanang murag mo sana na ako'y talent ana nga sa children's ministry kay until now kana ako mga natudluan sukad pa sa unang dalaga pa ko handog karon mo message man sila sa ako nga Teacher Erna na remember pa kita yung gano'n na yung salamat sa mga turo may mga inana ba so it's encouraging po nga bisan dugay na nga nag-start ko ani nga ministry makahinumdum paghapon ng mga bata nga sa lain-lain lugar manggod ko naabot sa una kay
laagan man kung pagka seminarista ko sa gasa ko maabot. So maka-remember pa sila, and until now kanang murag communicate sila sa ako, thanking me for katong mga time nga nakatudlo ko sa ilaha. So murag hantod karon naara gyapon ko sa children's ministry, and I thank Amen. God for giving me that kana bitang patience sa mga bata bisan sa ako edad karon. Patient sa gyapon ko sa ilaha, and murag maka-drive pa mangyapon ko sa ilahang edad, makadalagan-dalagan pa man ko. So thank you sa Ginoo sa ministry nga ihang gi-entrust ako. Good morning sa tanan. Salamat sa imong pasensya sa ako, Ate Erna. Okay, thank you very much. Okay, so muragwa na ako lang siguro ang akong ministry ron, tig-encourage ko kunya nag-lead sa kong Bible study diri sa Chicago sa pagkakaroon. Amen. So nay akong ministry diri sa Amerika karon. Okay, so daghang salamat ug mga tuta sa pagpadayon. Si Igsoon Los siya ang atong corporate prayer. Unya mukan tata, unya si Brother Andrew siya ang mo closing prayer. Okay, doon na tayo mga prayer request. Una sa tanan, atong yampo ang kahimtang karon sa atong kalibutan. Wa ta masayod unsay mahitabo, last days na matud pa sa atong mamumulong. So dugay na nagsugod ang last days, pero karon murag hapit-hapit na gyud kay murag makita nato nga daghanang mga timailhan. Okay? End times. End times. End times. Pray yung si Daniel, yung brother namin. Oo. Ano? Kasi meron yung niya, magpapa-check up siya ngayon dahil yung heart niya may masakit, yung chest meron kasi na siyang hyperthyroidism. So yung magpa-check up siya mamaya. Sige Los, dalho nato sa we'll have to bring that in our prayer. Sister Los, Daniel, ang atong kalibutan o mga baha, di ba? Dunay asa mang mga baha dinas mga Pilipinas, diri po sa Amerika, daghan sang mga baha. So daghan kaayong mga paghitabo karon na atong makita. Hindi natin yung mga church workers. Church workers. Kasi yung ating topic ngayon about sa mission ministry. So yung mga church leaders and workers. Okay. Sige. Yeah, yung magmadasigon. Yeah. Unya mapasalamaton sad ta nga sila ni Sister Adet doon na sila prayer ministry, so atong kundo na mo yung mga prayer concern, ipadala sad sa ila para mas maayo nga daghang kaayong magdala sa pag-apo. Okay? Ako sa dunta magpa-appeal ko no ka. Okay. Pagti na kong dinukdok sa kong cellphone, di na ko ma-unmute. Okay. Kanang ako sa mananahimo ko na. Dugay tayo. Kaning kuan ba unta ako usam sa ko sa magpaampo kay kadungog man ko magpaampo di magpatataron pa mo patala. Lambusan na jud ayo kong sakit. Ako tungod. Niniwang ka, Inday. Ha? Nagniwang ka. Ikaw? Ayaw pala may gana ikaon? Ha? Wala gana ikaon. Kaon maayo, Inday. Maayo ba di? Okay. Ang among mata ni Brother Will o ang yeah, okay, Brother Will. Okay. Magpasalamat po ta sa live ni Ma'am Rose o ni Ma'am Juning. Birthday. Kay birthday na ni Ma'am Rose. Okay. Karon diri sa Pilipinas, karon diri sa Amerika pero sa Pilipinas gahapon na Okay. Sige. 7 naman diha karon sa Pinas. Pero karon ang birthday gyud ni Ma'am Rose niya kang Ma'am Juning 3 days from now, August 9. So ilang birthday, salamat sa Ginoo. Nato sa pag-ampo ang mga celebrant, birthday celebrant. 76. Okay, doon na pailaing mga pre-request. Among mata ni Roy. Hello. Oh yeah, oo, mata. Okay. Brad Arman. Oh yeah, okay. Daniel bukat mag-travel. Travel ng Iligan. Okay. Okay. Daniel. Okay, mag-travel mo. Okay. Anak nila. I see, okay. Family. So travel. Okay.
Paampo Okay. man ko, Manding. Manay, okay manay. Ang ako nga wala nga legs gyud. Nagsakit, way ko ka sabot niya kung unsa ko. Basig may tubig na sad ning pikas. Pero ako, gitanaw murag wala man kay lalo maning iya dire, sakit, nagtuman ako, tulo na ka, inang pain reliever. Nag-arang-arang man siya, pero wag yun wala ga Wala pa mawala. sakit-sakit pa. Pero at least, nag-arang-arang siya na kung kabay pa nga, Okay. oo, kay bisan sa kusina, gasungkod ko diri sa balay. Way naman ko gasungkod bisan sa palibot sa balay, pero gasungkod ko pagkatos kusina Yeah, kay para sigurado lang manay. Yeah. oo, ang ampo kag Yeah. may Pareho na tanang Carles, na emergency na nga ako nung time. Pa-check up manay. Yeah. Na emergency sa sakit. Sa Iano sa doktor. Yeah. Oo. So doon na pailain. Doon na pailain mga pre-request. Yung para ako ang pagkuhan man din ha. Ipapapray ko yung sabi sa doktor sa emergency, osteoarthritis. Arthritis. Osteoarthritis. Ito yung ito nakabangon. Nagpa-emergency na ako, hindi na nakabangon sa katinaskita yun. Tama ba? Tamang mahimo. Yeah, ko ang giday. Pero karon okay na kay makalakaw-lakaw naman ko. Yeah, salamat sa Ginoo. Okay, so Sister Los, kung wala na, padayon ta sa pag-ampo, si Sister Los mag-ampo, unya muawit ta, unya humani ini si Son Andrew, siya mag-closing prayer. Okay, let's pray. Okay. Mag-ampo ta. Dalay ko namang Dios nga among amahan. Salamat Ginoo sa karong panahon nga gihatag nimo kanamo sa among panagtigom sa CIC. Salamat Lord sa imong guidance, sa imong protection sa matag sa kanamo. Salamat sa tanang mga blessings na padayon na imong ginahatag o ngan man sa kinabuhi na padayon hulam sa amoa. Ampo kami karong gayon na Lord nga ikaw padayon ng mga lig-on sa matag sa kanamo, mga padayon kami sa pagpangalagad kanimo o mong pag-ampo Lord, una sa tanan ang sitwasyon karon sa tibuok kalibutan. Hitabo karon Lord nga mga pagubot o sa mga sakuna Lord na nagkahitabo ikaw ang amo ang paglaom Ginoo nga among gisaligan maghatag kag peace sa usa kanamo nga nagasalig diha kanimo Ginoo. Ikaw lang nga among dalangpanan Lord. Kami nga ikaw lang ang among maduulan Ginoo sa mga kahimtang nga inani abot labi na sa imong mga kaanakan. Ikaw magalig-on sa matag usa nga increase ang among pagtuo diha kanimo o among pag-ampo ang ikaw palikay sa imong mga anak sa mga unsa mang dautan sa mga kahimtang lisod ikaw dasig sa imong mga kaanakan Lord nagasalig diha kanimo o bisan pa sa mga nabahaan na mga lugar dapat God ikaw tabang sa imong mga anak Lord na sa ilang situation karon unsa man ang ilang kahimtang ikaw magatabang sa ilaha Lord maghatag ka sa ilang mga pagkinahanglan bisan pa sa mga financial magalig-on ka sa pagtuo sa matag usa pag-ampo Lord ang mga church workers sa iba-ibang lugar Lord ikaw magalig-on po sa mga workers sa mga leaders sa church sa mga pastors ikaw maga-bless maghahatag kag kaalam Ginoo kag wisdom and knowledge Lord God kung unsa ang mga angay nga pagabuhaton aron nga ang mga membro o ang mga nasakupan sa iglesia mga
mahimong mamalig-on Ginoo ug mag-grow pa kami Ginoo sa amo ang pagpangalaga diha kanimo, makadala kami og mga kalag kay kabalo kami Ginoo nga hapit na ang imong pagbalik, nga kinahanglan ang mga tao nga makadungog sa imong pulong ug sila apil sa imong andam nga dalay diya sa langit Ginoo nga gusto nimo ang tanang katawhan maluwas sa tagay kami kaalam Lord God kung sa among mga pagkabuhaton sa pag-share sa imong mga pulong aron ang mga tao nga wala pa diha kanimo himong makadungog og mahimong mangalaga diha kanimo hangtod sa imong pagbalik. Lord God, amo po nga ginaampo ang mga igsoon namo nga mga may sakit, si Brother Well, si Manay Carlita, si Sister Elsie, si Daniel, sa ilahang mga gibati karon Ginoo, unsa man ang mga sakit na ilahang ginabati karon sa ilang lawas, ikaw magatabang kanila Lord na tagaan mo may paglawas Lord God o ang pagkinahanglan nila labi na sa financial Lord na ma-meet ang tanan mga needs nila o ikaw mag-aayo Ginoo sa ilahang mga balatian ang tanang mga medisina nga ilang pag-inumon makahatag kini og kaayuhan makatabang sa ilahang health Lord God o magbalik ang ilahang ang maayong paglawas magpapadayon sa pangalaga diha kanimo sa makapadayon sa ilang ministry nga gihatag nimo sa matag usa. O salamat po kami Lord sa birthday ni Sister Rose o si Sister Juning. Salamat Ginoo sa ilang kinabuhi hatag nimo kanila among mga pag-ampo ikaw hatag kanila pa og maayong panglawas ug daghan pag mga katuigan nga sa ilang kinabuhi madugang o gamit pa nimo sila Ginoo sa ilahang ang sa unsa mang ministry nga ilahang gihatag ikatabang diha sa imuhang gingharian. We pray also Lord God sa amo ang mga tagsa ka ministry na ikaw unta magatabang kanamo Lord God nga makapadayon kami sa imuhang tabang Lord God nga amo ang mapaabot sa mga tao ang imuhang pulong makashare kami Lord God og matabangan ang matag usa nga magalig-on sa pagpangalagad kanimo magatubo kami diha sa among pagpangalagad ug ikaw pag magadugang mga blessing Ginoo mga pagkinahanglan namo sa among matag adlaw na pagkinabuhi ang imong guidance protection kanunay namo ginahangyo Lord God bless ka sa matag usa ka namo ug pasaylo kami Lord kung unsa man ang mga nahimo namo mga kalapasan mga nahimo namo nga dili makapahimuot diha sa imo ang atubangan pasaylo kami tanan among ginahangyo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you very much. Mukan tata unya Brother Andrew siya mo closing na to. Okay. Kanta ta rin. Living with opioid addiction can be a struggle. Supplicate with Counseling is for adults with moderate to severe opioid. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me.
consume all my darkness. Shine, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Nearer, near, may our lives tell your story. Shine on, shine on, Lord, shine on. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let Agampo ta, balaan ug may gugmaon nga amahan. Diyos nga labing magagahom sa tanan, Ginoo, nagapasalamat kami ni kay gayunan, din kami nagkayusa aron sa pagpaminaw sa iyong pulong. Salamat sa mga pulong na among natun-an karon about the last days. Salamat sa Ginoo sa among mga kaigsunan, sa ang pagdala sa ilang mga gikinahanglan pinagi sa Ginoo. Nagaampo kami nga sa among pagtapos karon, ikaw mag-bless ka na among tanan, uban ni kami Ginoo may mga musunod pa mga semana, ikaw magabantay ka namo Ginoo, gatag ka namo sa maayong panlawas. O karon naot na ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Balang Espiritu magkauban ka natong tanan. Amen. 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 Okay, happy birthday. Amen. Birthday ding. Happy birthday. Wala. Wala silang Ma'am Rose. Di na natin. Wala din. Okay. Okay. Sige. Okay. God bless Nice everyone. to you. God bless Have a everyone. great week. See you next week. Okay. Bye. Sige. Tanawag sila. Hello. Oh, tana. Happy birthday. Happy Happy birthday na lang. Yeah. Ma'am Rose. Salamat tanan. Nats, salamat kay Nats. Okay. Thank you, Always. everyone. God bless. Thank you, man. Thank you. Thank you. Dahil kay murag dagan-dagan ta karon. Thank you man din sa imong always kang Ano ni? Si Arman.